Mapagpala ko sa ating lahat mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Yan partner! Sa araw po na to, andito po kami sa Akmunan, Tupi, South Cotabato. At kasama natin yung may-ari ng farm, si Sir Reynaldo Dimitilio. Kaway-kaway tayo, sir. At marami tayo, partner. At ngayong umaga po mga idol, pag-usapan po natin kung ano nga ba yung resulta, partner, ng kanyang demo farm. Kumbaga kung saan yung mga pineapple mga idol is tinanim with the coconut intercropping. Ayan partner, so sobrang tagal na po namin dito sa South Cotabato. Ngayon pa lang kami mag-feature ng pinya. So ito na yung matutunghayan ninyo. At least meron tayong expert dito, farmer hero, farmer expert. Sobrang tagal na dito sa pagpipinya. Kaya matuto kayo, ma-inspire dito mamaya. So manood lang kayo dyan, partner. Magsisimula na tayo. Sir, paano nga ba sir, ano yung resulta sa pagtatanim nyo ng pinya na mayroong nakatanim na niyo? Kasi of course sa Dola, Philippines, dito po yan sa Pulo-Mulo, ang largest plantation ng pineapple is totally 100% full sunlight. Yan. Bakit ito sa inyo merong coconut? Okay. So, actually, yung question mo na anong resulta, mamaya na yan. Oh. Okay. Okay. So, we will discuss first why. Why I do Farming. demo farming on yes. coconut and pineapple. Actually, I inspired to do this project because nung 2010, way back 2010, there was a dry spell in the community. So mayroon kaming grower farm dyan, malapit lang sa Cebuano, Tupi. So this dry, itong sabi natin hulaw, init. Init for about 5 to 6 months. Yung pinya namin is about during that stage of flowering, dry flower to last whirl. So nasa development stage yung stage ng pinya. So ngayon, resulting na yung farm doon, mayroong 50% coconut and 50% open. So I was amazed because the result was yung prutas ilalim ng nyog, magaganda. Malalaki, kasing laki rin ito. In spite the fact na nasa ilalim siya ng nyog, partially shaded, malalaki. Samantala yung open field, maliliit. Somewhat ganito kalaki. Yung direct sunlight. Yung direct sunlight, tapos peel pa ng dehydrated. So, sa awa ng Diyos, binigyan ako ng lupa dito, way back 2014. Naisipan ko na magtanim ng nyog, ng intercrop ng nyog sa pinya ko. Actually, the basic farming ko dito is only pineapple because that's my expertise. Okay. So ngayon, ang project ko itong demo farm, i-determine ko kung ano talaga ang epekto ng coconut sa yield ng pineapple. Ayun. So, gusto ko magkaroon tayo ng data. So, I made a data. So, I will present later part of our video. Pero partner, Okay. ito partner sa papanalita ni Sir, talagang eksperto siya. Yes. Tanungin muna natin kung paano siya napunta dito sa pagpipinya. Kasi sobrang daming pwedeng crops na itanim. Pwede ka naman mag-vegetable, pwede ka naman mag-fruit-bearing trees. Bakit po sa pinya? Ano bang dahilan? Bakit nagpipinya? Okay. Actually, pinya is my life. Pinya is my life. Since 1975, I was employed in Dole, Philippines. Okay, kaya pala. I was in agri-research. Ayun. My last assignment in agri-research, I was a senior research assistant. I start from the rank, goes to research aid, naging supervisor ako. So ako naging research coordinator. Okay. So sometimes in 2007, I moved to operation, to growers operation. Sa grower operation, so yung pinag-usapan na sa pinya, hindi lang yung management sa crop, kundi including yung economics. Yun ang wala sa research. Kasi yung sa amin sa research noon, purely on how to develop pineapple. So sa grower na, including profit, economics. So dito, ako ang naging farm in charge sa Tupi, Tiak. So na-meet ko ito ang may-ari dito, sa kabila, yung si Absalon Guevara, yung #1 top grower natin. Kasi naka 100 tons siya. Per hectare. Yes, he is a 100 tons per hectare. So ngayon,
since nga ako ang iyang superintendent, ako farm in charge, naging kaibigan kami, naging kumpare. So itong lupa na to, binigay, bili sa kanya. Pero i-refuse niya kasi sing pag-resign ko, binigay niya sa akin. Niya, ka lang to, pre, palit. Kaya ang gusto niya nga, okay, magkasama kami siguro sa mahabang panahon. Kasi technically, may naa siya technical support sa akin. So, yes, siling ko, why not? So, God, thanks to the God, thanks to the Lord, binigay niya sa itong lupa. So, kaya gidevelop ko. So, ito ngayon, ika-third crop cycle na natin. Opo. So, may nakita ako na maganda talaga ang yield. So, actually, so, kaya nga, so sa ngayon, nakita ko na nga sa actualities ko, kung ma-materialize itong harvest, is about 93 tons per hectare ang makuha ko dito. Pero kung i-improve ko pa ng konti o ano mga intervention nga ibigay, baka masubrahan ko na yung 100 tons. Baka next year na. Baka next cycle, next crop. cycle na. Next crop. Yun. That's my objective. Kasi maganda man yun na meron kang target. Ayan. So sa first cycle mo, sir, out of, malagay natin sa 1 hectare, ilang tons ang nakuha mo? Actually, nakuha ko is about, that is about 58 per cycle. 58 tons 58 tons per cycle. per cycle, per acre. Per hectare. Hindi, per acre. Iba. So, kasi yung language na mo okay, karon sa sa English English. kay amo ni ang common language na mo. Hindi Okay, i will kun nato niya. So that is our technical language. Okay. Okay. So makakaintindi lang. So, Sir, okay. partner, tanong ko lang partner kay Sir Ray. Bakit dito sa South Cotabato pinakamaraming pinya? Bakit ditong area? Bakit sa iba hindi naman? Meron sa Bukidnon pero dito talagang pinakamalawak. Bakit po? Okay. We back in 1963, 64. Okay, nag-migrates dito mga investor, mga American investor, yung Dole, your Castle and Cook. So sila ang nagdala ng pinya dito sa South Cotabato, particularly dito sa Plumulok and Tupi, na sa Mount Matutong. Actually, may record dito sa community sa Pilipinas na tayo ang South Cotabato ang may pinakamalawak na pineapple plantation. Because of Dole Philippines. So kami naman, kami ang mga grower, at kami ang mga farmer grower. Private? Hindi private. Sanction nakalink kami, naka-umbrella kami sa Dole Philippines. Okay. Okay, yung produce namin dito, ito ngayon, Direct. dadalhin ito sa Dole Philippines for processing. Gagawa to ng dilata, whatsoever. Okay. Okay. So actually, yung growership program, yun ang isa sa mga social corporate responsibility program ng company to ensure that ang produkto ng Dole, sama ito, mga growers, ay quality. ma-secure at quality. Masunod yung gap. Yun. Kasi hindi nga bara-bara ang pagtanim. Hindi gaya sa private. Okay. Ganon ang nangyari. Ayun. So, partner, medyo curious kasi ako. Kasi syempre, sa mga nagtatanim ng pinya, gusto talaga nila ng data. So, sir, medyo mahirap kung per acre ang pag-uusapan natin. Kasi alam naman natin is more on metric. Ang per hectare or per square meter ang alam ng mga sa layman's term, kumbaga. Okay. So, kung mahingi po natin yung data mo, sir, kung i-convert natin sa per hectare, with or and without coconut intercropping, ano ang mas advantage at saka ilan lang yung average nila na harvest? Sa pagkakaroon, based on my research, may data, wala. Almost the same? Almost the same. Yes. Or the same talaga? So ganitong distance, okay, so naiwan ko yung ginawa kong table. I have my table, okay. So later i-discuss natin doon po, no? So ang ibig sabihin, partner, itong setup na to sa kanya is balik tayo doon sa intercropping kasi nag-intercropping. So mas advantage po na merong nyog kasi nga mag-harvest kayo 3 to 4 months, merong harvest ang nyog. Ito naman kasi sobra 1 year bago ka pa makapag-harvest. So yun talaga ang extra income. Yes, so, that's the advantage of the growers. Advantage of the farmer. Mayroon kang extra income in between harvest of the pineapple. Yung sabi mo na kasi na 1.5 year ang harvest nito, in between that, meron kang ma-harvest na niyog. Yun yung pinaka-advantage. Yes. But in terms of production,
almost the same. Yun ang dapat natin i-probe. Mm. Yun ang dapat natin i-probe within maybe 6 crop cycle. Mm. Kay this is only the first 3 crop cycle. Wala akong may nakitang difference. Oh. Because of this coconut ito, makahatag na siguro og difference kasi magtaas na siya. Gamay na ang limitations ang heat kaya nito. Pro ang nyog magod, gamo ang iyang shade gamove movement. So we cannot see nga ano ba talaga ang real score. Sa pagkakaroon initially within 3 crop cycle wala akong nakitang diferensya. Mayroon akong data na ipasyo. Almost the same lang. Almost the same, partner. Pero, Ter, balik tayo doon sa Rhea, sa pagtatanim ng pinya, partner. Pwede ba natin pag-usapan yung paano ba ang preparation sa pagtatanim ng pinya doon sa sa mayroong coconut trees? Ano bang mauna, coconut ba o pinya? Okay. Actually itong pinya ko, itong coconut ko I planted after my plant crop harvest. Okay. After plant crop harvest. So ang pinya ko first initiation, first crop is about in 2015. Samantala ito ang nyog, nitong malalaki ngayon, I planted in 2016. Nauna siya. Nauna yung pinya. Kasi nakita ko nga, uy, kawawa naman ang field. Okay. So gilagyan ko ng intercrop. So ito ngayon, una siya. Pero itong nyog, maging permanent crop na yun eh. So, despite the fact nga gilakihan ko ang distance sa rotoro, yung haro, yung traktura, dito na magdaan. Ito ay lateral movement ng haro, the same pa rin. Kasi yung slope from there to there, ganon. So, maybe about mga 8% or more or less 8% slope. So, degree. 8% slope. So, yung ginawa ko, hedgerow planting ko. Yung design para bang hedgerow planting. Yung movement ng haro is balabag sa slope. Babag. Para nga hindi ganito. Hindi pa yun, kundi kinanglan ibabag. Para nga ang soil hindi mag-erode going down. Tama. Yes. Okay, that's the secret sa agriculture. Actually, that is the basic. Dito, no? That is the basic principle in agriculture. In farming. Nga kung ang slope ang area mo, you need to cultivate across the slope. So, ito ang ginagawa ko. Para hindi siya maglalim if in case halimbawa may kanal, hindi siya hindi ma-erode totally ang kuan kasi kung nang babag dire ang topsoil nimo, dire lang siya magkuan sa ining area. So yun po, nakuha nyo po yun. So pag mga yung paside, yung slope, yung pababa, area nyo, pa-cross ang pagharo, ang activities, pagharo. So hindi ganon. Kasi hindi ganon. Maglalalim. Ma-erode. May erosion, soil erosion, yung topsoil mo, dalhin yun pababa the time of plant preparation. Yes. Unless lang kung totally flat talaga. Yes. Or 1 degree lang yung slope niya, walang problema. Walang problema. Kailangan. Ito kasi makita mo yung slope doon. Siguro not more or less 8 or 10% slope. Yes. Mga idol, sa part 2 nating video, pag-uusapan natin kung ano yung mga step by step or mga ginagawa partner mula sa pagtanim hanggang mag-harvest at saka magkano kikitain dito. Ayun, so pag-uusapan natin yun. So sir, balik tayo doon, partner. Ano pa ba sir, yung tingin nyo pang advantages sa pagkakaroon ng ganitong crops? Yung pwede kasi 'di ba? Pwede naman pwede bang magkaroon ng halimbawa durian na intercropping or nyog lang talaga? Actually, ang naisip ko dito kasi itong farm ko is totally farm. Ang bahay ko nasa Plumulok. So, ang advantage ko dito, I only decided to plant one crop. Coconut at 2 crops pineapple. Kasi kung marami kong ibang crops na ilagay, ma-hindrance ang growth niya. Ang growth posible yung nakadistract sa growth ng pineapple. Ikalawa, you ignite people come on. Kasi prutas yun eh. Hindi mo kawala tong tao kung kuwan. Nakawin. Posible, ganon. May mga preventive measures na ko sa ganon. Pero actually, sa next cycle, maybe after this crop, magkaroon ako ng buko juice production dito. Buko coconut juice, yung tuba na ginagawang coco sugar. Okay. Coco sugar. So, coco syrup. Itong coconut, gawan ko itong value added.
So hindi lang nyog or whatsoever ng kupra ang maging produkto mo. So magprodukto ng cocoa sugar. Yung Yes. yun, partner. Maganda. Oo. So at the same time, May bantay na dito. may tao na dito sa farm ko. Yan. bantay. So at ikalawa, meron kang social responsibility. So nagkaroon ka ng nakatulong ka sa community, sa mga tao, sa pamilya na magkaroon sila ng income. In fact, yung mga tappers, yung manggiti, yung nakakausap ko dyan sa palian, yung nagka-cocoa sugar, malaki yung income nila. More than 1,000 a day kung malakas ang kanilang produce. Okay. So ngayon, yung sa akin naman, yung coconut owner, inarintahan lang nila. So maliit lang yung income ng nyug compare sa nag-harvest ng Kasi renta, parang 5 pesos lang ata per day. Ay, kwan lang, mura lang, 250 yata. At 50 pesos per day. Per puno. 3 per puno. So kung titingnan mo, i-compute ko, most likely, halos parehas lang ang income ng kupra. So gi-compensate mo lang ang income sa kupra nga per minti, pero ang positive side, nakatulong ka sa mga tao. Mga nanggarinta. Sa produce. Plus yung sabi mo na May bantay. Mahirap talaga. Oo, ganun. Meron bantay. Pagdating mo dito, pwede ka sige, magluto tayo ng ihot at manok. Di ba? So, buhay farm talaga. Ma-enjoy ko. Maganda. So, i-develop kong payag ko, kung may tao na magpa-install ko og tubig. Okay. At least meron akong tao nakita. Yung totally expert na sila sa pagsanggot. Yung nakita ko yung vlog nyo doon sa kay Kuan, yung Kay sa Balls. Pulumulok, kay Bol. Ganun. Sila nga mga grupo. Sila naman kasi dito. nawala sila na doon. Hindi, wala na sila dito karon. Wala na. Wala na, okay. Actually, ari ko din may ari sa Cebuano. So, i-arin ko sila dire aron nga magkuan. At least hindi ka na mag-train whatsoever. Yes. Yung kung anong kanilang profession, i-continue nila. Oh, yes. Expertise, kailangan. nyog. Tama yung Ayan. partner. So dito sir, kasi ang sa malaking plantation kasi nilagyan pa nila ng net para hindi mag-sunburn. So dito kung meron tayong intercropping ng niyog, you mean ba na masosolve na natin yung sunburn na mga problem? Technically, possible. yes. Totoo yan. Oo. Kasi the time of fruit development, yung nasa plat eye or post plat eye, yung ginagawa ko dito kahit sa plant crop, kinukuha ko yung dahon, tinatakpan yung Mga bunga nasa side road. Actually, most likely ang matamaan ng sunburn or sunscald nasa kilid ng daan. Because iba ang temperature doon. Kaya pala may mga karton nilalagay. To shade out na nga hindi direct sunlight patamaan. Sabi nyo, may karton dito. Kasi ang pinaka mainit na temperature is about in 10 o'clock to 2 o 3. So, inaprotek most likely dito ang kwan damage. So, kung mag-damage na ma-reject, sayang. So, pero ang laman walang problema. hindi, gina-reject po na. So, kung dako na ang sunscald. Okay. Oo. Ito, Sir Ray, pagdating dito naman sa fruiting, ano ba to? May mga fruits ba na variety ba na para sa processing or para sa kain-kain? Ano ba? Meron ba ganon? Hindi, generally, yung pinya natin dito, pwede sa kain, pwede sa processing, everything ang pwede. Pwede. Oo, pwede. Pero dito partner, kung mayroon kang niyog, halimbawa dito ngayon kasi ito naka-shade. So by 2 o'clock iba na namang area. Iba ng area, yes, that's it. Yun ang nakita. Yes, yun ang nakita ko na ang karakter ng nyog na hindi 100% nga ma-shade niya yung area. Kasi nagmo-move naman yung araw. Maya dito mainit na eh. Oo. Ayun, at least less ang total exposure. Less ang total. So, yun ang kagandahan po pag meron kayong intercropping ng pag may mga sa pipinyahan partner. Kasi hindi naman din to basta-basta yung pagpipinya partner. Pag-uusapan natin mamaya kung magkano ang gagastusin at kikitain. So, doon natin kung paano ba itatanim talaga to. Kasi kung sa kanila partner, dapat kasi meron connected ka kung saan mo muna ibebenta ito. May market ka muna. Sa inyo may market na kayo. Yes, actually, yung growership program
mayroon na yung marketing agreement between the company. At the same time, actually, this is tripartite agreement. Okay, the company is the marketing and the technical support. And the Land Bank of the Philippines is the one who finance Wow. the operation. Zero interest yun, sir. Commercial, about, I think today is about 9 or 12%. Commercial din Interest. sa kanilang interest. Until harvest. Until harvest, sila mag-finance. Okay. Then, yung the cooperatives, a cooperative farmer, kami yung member ng cooperative, siya ang mag-manage, magpa-spray, magpa-harvest, whatsoever activities sila magawa. Sila ang mag-coordinate in terms of financing. Sila ang mag-withdraw ng materials sa pag-spray, sila ang mag-withdraw ng pera, mag-contribute whatsoever, magbayad sa lahat na account ng mga. So yun ang maganda partner kasi naka-cooperative sila. Okay. So kami na farmer, wala kaming problema kung ang number one nga priority namin, expectation, i-work out lang namin na magtaas yung yield namin. Yun lang ang intindihin. Yes. Kasi in terms of financing, mayroon, marketing, mayroon. Kaya the more nga, the higher the yield, the higher the profit you have. The more the lower the yield, Baka may utang pa. sobra pa. Ganon ang nangyari. So hindi po advisable, sir, na magtanim ng iba't ibang lugar kung saan halimbawa ang dito lang sa South Cotabato ang mayroong market, unless local market. Hindi rin, kasi sa Bukidnon, mayroong Del Monte. Halimbawa sa Moren, Luzon. Sa Luzon, Mahirap sila kanila doon. Meron wala pang kong market. Local lang. sa Bicol. Baka mga local market lang. Yun, partner. fruit Fresh stand. fruit. Pero lang kasi sila. sobrang expensive din talaga ng pinya pagdating sa Luzon, sa Visayas. Dito sa atin, parang pwede na. Kung dito ka, dumadaan ka, may bibigay ba? Pwede ba kumain lang? Oh, pwede. Yun ang advantage dito sa atin. So, Pwede kain sa field. Oo. Bawag lang dalhin. Pwede ba yung mga bukas Oo, na isa, sir, pwede. Bakit? Kasi mga idol, ang gusto mo. yung mga literal na tao kasi pag local market, Ito. ang pinakagusto is yung Okay. yellow or Okay, I will explain. Bakit dito na harvester ng wala pang color? Okay, makikita mo natin yung flesh condition. Yun. At least malaman po nila. Oh. Ito is full. Ito, may damage na, full color yellow. Okay, damage na. Anong kumagat doon? Ha? Ano? Because this is already rotten. So kung okay, titingnan mo, hindi. Kung titingnan mo yung internal, ganun na. Tamis yan ba? Matamis yan. Okay. Lumabas yung laway. Okay. Mukha ta uli ng isa. Ito yung color pag full. Oh. Pag-call. Ito naman, yung sabi namin na color 1. Color 1. Oo. Bakit hina-harvest ng ganyan, sir? Okay, this is already pasado na kasi ito sa kwan. Tingnan natin ha. Ay, sayang. sayang. Tanggal. Tanggal kauno na to. Oh. So actually, ang may kriteria sila na tinitingnan. Titingnan mo yung iba no. Oh. So, ang kulay is white. Yes. Pero yung brakes, naabot na niya yung specification requirement nila. Ilan? Sa cannery. So sila lang nakaalam. Sila lang. So ito, matamis ito, sir. Mas matamis. Oo, tingnan natin. Kasi ito medyo puti pa. Yung variety ng pinya dito, mga idol, is ano nga to, sir, na variety? F200. F200. Bali, manipis lang, nasa labas lang kung banda yung mata. Compare yung mga nasa Luzon na nasa palengke na sobrang lalim ng mata. Okay, ito, tingnan nyo. Parang tumakbo yung laway, partner. Kunin na yung laway ko eh. Okay. Mama na, partner. Ano, masarap? Sorry, isa pa niya mo. Sisi. Kasi Sarap. taluan po na ito na. Ang tawag na fruit test. Wow. Mas matamis pa rin yung sa punuan, no? Oh, okay. Cheers. Cheers. Tingnan natin na. Wow. Masarap po si malamig. Parang galing sa ref kasi malamig ngayon dito sa South Cotabato. Hindi yung technical explanation because dito sa area na tinatayuan natin nasa 1,600 feet above sea level. Kaya malamig. So, ito ang sekreto ng pinya na
na supposed to be. No. Medyo sour. Mas masarap yung isa. Ay, Mas masarap yung puti, pre. Okay. maasim. Isa pa. Kasi yun ang sabi na medyo rati. Ha? Baliktad. Okay. Itong the best. Magkuha ako. Pero yung mga MJ3, Sir Ray, MJ3, iba yun. iba din yun. Mm. Hindi ba ito nakakasakit ng tiyan? Hindi pa kami nakakain? Walang problem. Okay lang? Ambot lang sa inyo. Para sa ako, kakaon mo ko. Yan, malawak yung ano. Oh. Mas gwapo Okay. daw. Sa? Mas gwapo daw pag walang kain. Mas gwapo daw. Mas maganda pag walang kain. Ito lang kinain mo. So, yun pala yung advantage part ng pamilya. So, at least alam ni Sir Ray kung ano yung mga classification ng mga pinya. Mas okay pala yung ano. Actually, this is a regular tutol fruit. Ito, kung titingnan mo, mas masarap pa ito kaysa yung dati. Ito, hindi ko nabayad ang kutsilyo ba? Mga ganitong malaki. 1 ton. Oh. So, asa mo dapat i-harvest karon? Dito? Dito mo nagbalhin. Umpisa. So, ang dito sa babaw gyud, human na to? Wala pa na, di ka pa sa lalito. Okay. Okay. So, Ayan. Ito, kung ordinary po kayo, ito is hilaw pa kumbaga. Pero, yun nga, sabi nga ni Sir Ray na abutin na yung bricks level na required. oh. Nakakaalam, sila lang. Hindi natin alam. Yun lang bricks level, no? Feeling ko mga 15 to 20. Or mas mababa. Yan. Tingnan mo. Iba ang kulay sa una, no? So, actually, somewhat Ay. Yan oh. maganda, no? Kuha na. Pwede na to. Ayan. Yan ang perfect color. Ito yung pinakaano. So, advantage. sa market, sir, even yung crown niya is, ano yan, hindi straight, okay pa rin, wala problema. Actually, yung binibili sa amin, binibinta namin, itong prutas lang. Yung crowns, okay. binabalik sa kumpanya kasi ibigay naman yun, hindi, itatanim naman yun ng ibang growers. Ibabalik yun sa plantation, ibalik yun sa field. Okay. Pero kasamang kinukuha nila. Oo. Pero pwede namang hindi na ipapadala or kailangan Okay, talaga. that's sali sa contract. Iba din lasa nito. O iba. Kasi tama yung size. Nagbari ang size, ang lasa, based sa size at saka sa color. Ano kasi maganda, sir, malaki. Pero within sila sa specs na ng barometer ng specification sa quality. Mas masarap yung sa una, pre. Pero ito tama-tama lang. Oo. Ano ang mas maganda, sir, na size? Mga ilang kilo Kung lang? kainin mo, talaga maganda yung mga maliliit. Kasi solid. Kahit ako, maliliit to, tingnan mo sila. Malaki pa naman, pre, yung binibili ko, pre, sa palengke, pre. Oo. Wala ko may nakita eh. Ganda. Oo. Yun, matamis. Baliktad pala yung mga Oo. sa palengke. So kung magbili ng F200, piliin yung gagmay, tapos 50% ang color. Yan, makakita ka ng the best Yun na, pag size. nakabili kayo, F200. F200. Pag MG3. MG3, pwede yung hanggang sa color 5. Ayun, so matamis-tamis. Mm. So yun, partner, at least marami kayo natutunan sa video ito, partner. Sir, may mga advice ka ba sa mga future growers ng pinya? Kagaya nyo. Kasi kayo, expert na talaga. So, pero ang sunod na video, matuturo si Sir kung paano magtanim at yung mga problem na na-encounter at kung gaano kalaki ang gastos at kung gaano kalaking kikitain. Yes, in 1.5 years. Yan. So, sige, tingnan. Ano ma-advise mo, Sir? Okay. Yung masasabi ko, ma-advise ko sa mga ka-farmer, pineapple farmer and coconut farmer. So, pwede pala tayo makatanim ng pinya sa ilalim ng niyog. Unless, ang nakita ko, maybe 30% shaded. Pwede pa siguro. Pero not yet. From this moment, ang tingin ko, mga 15 to 20% lang to eh. So sabi ko mga 30% shaded, pwede pa. Okay. Yun. So later on, in the another 3 cycle, maglaki na ito. So maybe makakonklud na ta kung ano ang tamang plant spacing ng coconut para sa pineapple. Ayun. Yan. Pero yung sasabihin ko sa mga grower, yung magtanim kayo, dapat nasa medium high elevation. Ano mga require, sir? Ang requirement, Above above sa level. At least mga 1,200 to 2,005 feet above sea level. Kasi yung pineapple, since pineapple is
sabi natin cactus, Mm. bromeliad family, Mm. pero it is temperature driven. Ay, Temperature driven yan. mas mainit, pangit siya. Mas sunburn. Oh. Pagtapos kahit sa pagbubunga, Mm. hindi basta magbunga yung pinya kung mataas ang temperature. Actually, yung nakita ko yung temperature nga supposed to be sa pinya, Mm. ga-average about 27 degrees centigrade. Yung temperature on the farm. Mm. Kasi yung temperature ng pinya at saka sa kakao, ang nakita ko halos parehas. Kasi the time of forcing, yung pagpa-induce ng flower, so kailangan below 24 degrees centigrade ka. Kasi kung magtaas ka ng ganitong temperature, hindi magbunga. Kaya nga maraming problema sa low elevation. Mm. Kasi mainit. Yun. Tandaan niyo po mga idol. Mainit. So kaya encourage ko na kung yung farm nyo nakaabot ng about 1,000 to 2,005, let's go on cocoa and pineapple farming. Mm. Yeah, we go on growership program. Pero sa niyog naman sir, di ba kasi alanganin ang niyog sa high elevation? No. Okay naman. Sa dito nga distance, dito nga elevation. Okay. Yung kung kasi yung nyog sa at least makaabot siya ng mga 3,000 o 2,005 pa up. Medyo mahina na ang nyog. Yes, totoo yan. Gaya sa Myasong. Myasong mahirap, di ka gaano kakita ng nyog doon. So ito naman dito, acceptable pa. Kaya pa. Mid elevation. Oo. Tandaan nyo yun, Mid and high elevation. Ayan. Mid to high. Ayan. Kung malaki ang bunga ng kakao, malaki din yung pinya. Kasi yung nasa tabi ko dyan, nagtanim sila ng kakao. Mm. Yung unang customer nila, yung yung tibod. Yung tibod nagbibili ng fresh ben kakao. Sabi nila, based sa kanilang record, ito yung pinakamaganda. Sabi nila, magandang recovery. Yung si Malasido, yung matanda dyan. So sabi ko, uy, nasa kapit farm ko lang yan. So therefore, yung coconut, yung pineapple at saka kakao pareha. Almost the same. Almost the same. Kaya nag-study rin ako, nag-conduct ako ng research pertaining to cacao production. At saka yung banana, kasi mayroon ding isang banana, yung bungulan. Yung bungulan, na alam mo yung bungulan? Yes, yung bungulan. Yung bungulan ba? Native ng Matutom. Yes, it is a jungle banana from Mount Matutom. That is, tawag nila na is, yung production nila is organic. Okay. So, based on my economics result, shown that pineapple is still the #1 intercrop on nyog. So, yun Kaya nga, stop ko na ang research ko. Nag-focus na. Tapos na. Hindi na po. End na. Ito na. Ito talaga. Distancing na lang ng punuan ng niyog Ang intervention. Malalaman natin yan soon mga idol pag lumaki na itong dinagdag ni sir kasi 25 meter ang each rows at saka 12 meter ang each hills ng kanyang coconut. Tapos nag-interval ta sang another coconut. So in between that is 3 meters distance from one. So yan, maraming salamat po sa inyo Sir Ray. Yes. At partner, may question ka pa partner? Pupunta tayo doon na natin tatanong sa part 2 ng ating Ayan, video. so yun, maraming salamat po sa inyo matutunan. Sana marami kayong natutunan sa video ito. Please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At kagaya po ni Sir Ray, mapupunta namin ang farm nyo, mag-message kayo sa amin at kung gaano kaganda yung mga farm nyo, mapakita natin sa mga tao. Yan. So mga idol, Luzon, Visayas, Mindanao, naikot na muna namin ni partner. Lahat po ng mga farming ideas, sa aquaculture, livestock, sa farming po mga idol, mga vegetables, fruit bearing trees, at saka yung iba pang mga high income farming crops, na-feature na po namin, na-share po namin sa inyo, na-interview natin yung mga farmer expert natin sa inyo na po kung saan at saka ano ang angkop sa inyong lugar. Yes. Ayan, so maraming salamat sa inyo. Iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques. Pag sinunod nyo yung diskarte nila, posible yon din ang magiging resulta. Mula yan dito sa Akmunan, Tupi, South Cotabato. Kasama natin yung farmer hero natin, farmer expert natin, si Sir Ray Dimetilio. Kaway-kaway, happy farming! Happy farming! Kita-kits sa susunod na video, part 2. Okay. Kain mo na. Malaki bang kitaan, sir? Bye-bye.